Dahil ang hiya ay maaring magdulot sa atin ng malalakas na pakiramdam, madalas iniisip natin na ito ay isang bahagi ng ating pagkatao na hindi kayang baguhin. At ito ay nakabaon na sa ating personalidad at kahit sa ating katawan, kaya hindi natin ito kayang alisin o baguhin. Pero sa totoo lang, ang hiya ay nakabatay sa mga ideya o akala natin tungkol sa mundo na madaling baguhin sa pamamagitan ng pag-iisip at tamang pangunawa. Dahil ang mga ito ay nakabatay sa mga maling akala na madaling maitama. Ang hiya ay isang pakiramdam na nagmumula sa isang espesyal na paraan ng pagtingin sa mga tao na hindi natin kilala. Ang mga mahiyain ay hindi nahihirapan o awkward sa lahat ng tao, kundi sa mga taong mukhang ibang-iba sa kanila. Halimbawa, ang pagkakaiba sa edad, klase sa buhay, hilig, ugali, pananampalataya o relihiyon ay nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ang mga mahiyain na makipag-usap o makisalamuha sa iba. Kung wala namang masama, maaari nating tawaging probinsyalismo ng isip ang hiya o sobrang pagka-attach natin sa mga bagay na pamilyar sa ating buhay at iniisip na ang ibang tao ay parang mga banyaga na hindi natin maintindihan. Kapag nakatagpo tayo ng ibang tao mula sa isang ibang mundo o isang tao na hindi natin kakilala at mula sa ibang kalakaran, ang mga mahiyain ay kadalasang nadarama ang takot o kaba dahil sa mga pagkakaibang nakikita nila. Halimbawa, iniisip nila na wala silang kayang sabihin o ipakita sa isang sikat na tao dahil sila ay hindi kilala, o kaya naman iniisip nila na ang ibang tao ay matanda samantalang sila ay kabataan pa lang. Minsan, iniisip nila na ang ibang tao ay mas matalino kaysa sa kanila o mas maganda o gwapo. Dahil dito, nahihirapan silang magsalita o makipagkwentuhan at naiisip nila na hindi sila karapat-dapat makipag-usap sa iba. Ang mahiyain na tao ay hindi naman gustong magpakita ng hindi maganda o masama sa iba. Hindi nila layuning magmukhang hindi magiliw o hindi maayos. Kadalasan nahihirapan lang sila at iniisip nila na hindi nila kayang ipakita ang kanilang kabutihan dahil nga sa takot na baka hindi tanggapin ng ibang tao. Sa kasaysayan, maaaring ang unang reaksyon ng mga tao ay ang magtakda ng distansya kapag nakatagpo sila ng ibang tao mula sa ibang komunidad o kabihasnan. Kung ang isang tao ay magsasaka at ikaw ay mangingisda, natural na magdadalawang isip ka, o kaya naman kung ang kanilang pagsasalita ay magkaiba sa iyo, maaari kang makaramdam ng kaba. Pero kalaunan, natutunan ng mga tao na may mas magaan at mas bukas na paraan ng pakikisalamuha, isang uri ng pag-iisip na tinatawag nating cosmopolitanism o pagiging bukas sa iba't ibang kultura at tao. Sa mga sinaunang kabihasnan tulad ng Gresya at Roma, natutunan nila na kahit na magkaiba ang kanilang mga buhay, may mga bagay pa rin silang pareho. Halimbawa, ang mga Griego na naniniwala sa mga Diyos na parang tao ay natutong igalang ang mga Egyptians na may sariling pananampalataya tungkol sa mga hayop tulad ng pusa at mga ibon. Ang mga Romano naman na nag-aahit ng balbas ay nakatagpo ng mga tribo na hindi ito ginagawa, pero natutunan nilang tanggapin ito. Natutunan nila na kahit magkakaibang mukha at magkaibang kultura ang mga tao, pare-pareho tayo sa ating pagkatao at ito ang nagbigay sa kanila ng mas bukas na pananaw sa ibang tao. Ang mga tao na may cosmopolitan na pag-iisip ay hindi nakabatay sa pagiging palakaibigan o madaldal, kundi sa pagkakaroon ng isang mahalagang pagkaunawa tungkol sa ating lahat bilang tao. Alam nila na kahit magkaiba-iba tayo ng itsura o estado sa buhay, pareho tayo bilang tao sa ilalim ng lahat ng mga pagkakaibang yon. Sa ganitong pananaw, hindi na tinataboy o kinatatakutan ng cosmopolitan ang mga pagkakaibang nakikita nila, kundi tinitingnan nila ito bilang bahagi ng ating pagiging tao. Ang hiya ay may mga matalinong aspeto rin. Nakikita ng mahiyain na tao na baka nakakabother sila sa ibang tao o baka hindi nila gusto ang kanilang presensya. Ang mga mahiyain ay sobrang sensitibo at nag-iisip na baka nakakabahala sila. Pero sa totoo lang, madalas ay hindi naman sila kinakabahan o hinahadlangan ng iba. At may mga pagkakataon na ang iba ay magiging masaya at bukas pa sa kanila kung nakilala lang nila kung paano ipakita ang kanilang kabutihan at pagkatao. Minsan ang sarili nating mga takot o kaba ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba.
Halimbawa, ang batang may pimples ay hindi alam na pareho pala sila ng magandang babae sa klase ng hilig at pakiramdam sa mga magulang. Ang mga lahi, edad at iba pang pagkakaiba ay patuloy na nagiging hadlang sa mga tao upang magtagpo at magkasama. Kaya nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Ang hiya ay isang malambing na pakiramdam na bagamat may magandang intensyon ay minsan ay sobra at hindi talaga kailangan.